Na-miss niyo po ba ako? Kayo po na-miss ko mga ka-blissful. Eto na po tayo uli mga ka-blissful. Nagbabalik. Today po is Friday na naman at gabi na po. Gabi kasi madilim na po sa labas. 6:00 pa lang po ng gabi mga ka-blissful. At malapit na po ang Christmas Day. Di po ba? Lahat ng tao napakasisigla. Napakasisigla na ating lahat. Di po ba? Hindi lang ako, hindi lang kayo. Tayo pong lahat. And yung po yung parang ito pong holiday na to isa pinaka-special sa atin. Gusto po nating lagi tayong magbigay. Ang sarap magbigay, di po ba? Ano po bang dapat nating at available sa atin para makapagbigay po tayo? Napakarami po, di po ba? Wait lang. Magbigay ng time, magbigay ng prayers, diba? Magbigay ng kaalaman, di po ba? At kahit po ako'y nandito sa napakalayang lugar, napakalayong lugar sa city ng Canada, mayroon pa rin po ako na nangangailangan ng aking payo. Ang payo ni Tia Deli. Kayo pong mga nanay, mga tatay, mga lolo at mga lola, naabutan ko po si Tia Deli. Naririnig ko po siya sa radyo. Kayo po, magbahagi po kayo sa akin. Ano pong mga natatandaan ninyo na sinasabi po niya? Tia Deli. At ang akin po ikukwento sa inyo ay yung pong almost 3 days or last week. Dumagsa po ang mga humihingi sa akin ng Dok, ano po bang dapat kong gawin? Ito pong ngipin ko. Tatawag po ako, ipapakita ko po sa inyo kung ano pong dapat gawin dito sa ngipin ko. Ano po ba ang dapat kong unahin? So, yung pong una, 2 weeks ago pa po siya, or baka po hindi 2 weeks ago baka a month ago, siya po ay dumating dito sa Canada. Hindi ko alam kung nabanggit ko na ba siya doon sa mga previous sa vlog ko. At siya po ay may braces na nakalagay up and down. So, ang tanong po nila, Dok, kayo po ba ay nag-a-adjust? So, nag-chat po siya sa akin at ako po ay tumawag ng bigla sa kanya. Sabi ko, hindi ako nag-a-adjust at hindi ako nag-adjust dito. Kasi ako ay assistant lang ng mga dentista. Ako ay naging katulong ng mga dentista, okay? So, masasabi ko pong mga kasi mabibilang ko lang naman po yung aking full-time at saka naging part-time na ilan ba? Dito po sa Vancouver, isa. Dami. Mga 5 pong dentista ang akin pong nag-part-time po ako sa kanila, and yung pong isa na si Dr. Caroline Benohe. Siya po ay taga Baguio. Yung po siguro po mga 3 years na siya po yung kahuli-hulihan kong dentista na inassist. Siya po ay bata pa. Masasabi ko pong bata pa, I believe na 40 years old siya nung i-assist ko siya. And ngayon po, siya po ay may sarili ng dental clinic dito po sa Vancouver. So, balik po tayo dun sa sabi ko po ay hindi po ako makakapag-adjust. Yes, marunong ako, pero hindi ako allowed. At hindi na nga po. Hindi ko po gagawin yun para po ako'y mapunta sa alanganin. Ano po? So, sabi ko, tawag ako sa mga clinic diyan na malapit sa iyo at mag-i-inquire ako about you. So, nung po naman tumawag ako, kukwento ko lang po, nung tumawag po naman ako ay may mga kailangan pong information na dapat nilang malaman bago po sila sumagot dun sa mga katanungan ko. So, ang ano po is,
sinabi ko po na siya na lang ang tumawag. Binigay ko po yung number and so, ang nangyari po, pumunta po siya sa clinic at inassist po kung anong dapat gawin sa kanya. So, tumawag po siya sa akin at sinabi po niyang, Dok, tatanggalin daw po yung braces and napakamahal po, 900 po, pero dahil po naintindihan po nila na ako'y bago lang dito, ganyan. So, binigay na lang po sa akin na 800. So, kaya ko po sinasabi, ito is general information po. Ang kanya pong ang nangyari po sa kanya, sinabi po sa kanya na tatanggalin iyon at papalitan ng bago. Bakit? Kasi magkaiba po yung plano nung naglagay diyan sa Philippines at yung plan po, treatment plan nung nandito. And the important po is ano po yung material na ginamit sa kanya sa Pilipinas. So, syempre, locally from Philippines and then yung pong gagawa dito is Canadian. Standard po yung ginagamit dito mga ka-blissful. So, payo ko po dun sa mga papunta dito, may balak mong pumunta, is hindi po ganon. Yung pong pagpapatanggal at saka po yung hindi po tinatanggal po at pinapalitan dito. Okay? Tinanong ko rin po sa kanya, bakit ka nagpalagay? Saan ka ba nagpalagay? Ang idea daw po niya, dahil siya ay may napanood sa YouTube na doon magpalagay sa Philippines and dito po what do you call that? Magpa-adjust. nawawala ang lola nyo. So, 4 po sila in a row eh. Sabi ko, ano ba to? Ba't bumabalik ako dun sa aking profesyon? So, yung pong pangalawa is ang layo din po niya sa akin. Nasa possible mga 13 hours driving po yung papunta po sa kanila. Or mga 23 hours papunta po sa kanila. Doon sa kanilang city. Kung ida-drive po. Pero, yeah, yun po yung calculation namin. So, sabi ko, ihahanap po siya ng dentista na pwede kong i-recommend para sa kanya. Pero, yun nga po, tumawag po siya sa messenger, pinakita po niya yung, so sinabi ko po sa kanya kung ano po yung advice ko. So, ayun. So, nung isang araw naman po, yung kaibigan ko rin po, wala pa rin po silang, hindi pa po sila matagal dito at wala pa rin po silang dentista. So, yun nga po si Dr. Caroline Binohe po yung aking ibinigay sa kanilang dentista at na-assist na po sila nung Wednesday. So, parang sabi ko, oh my God, bakit bumabalik ako dun sa dentistry? Maiigay ko lang po sila papunta po dun sa inaakala kong pagbibigyan sa kanila ng malapit. Pero, syempre, since si Dr. Binohe po ay akin ang nai-assist at masasabi ko pong magaling po siya. Yes, magaling po siya. Grabe po yung ano niya sa restoration. And syempre, pag lagi po niyang ginagawa yun, perfect na po yun. So, congratulations, Ma'am Dr. Caroline Binohe. Okay. And yes, nagbibigay po ako sa kanya ng mga pasyente. And yeah, kasi po dito, kailangan mayroon kang sarili mong, may kanya kang dentista para po maalagaan ang ngipin, especially po yung mga bata pa. At kung nagtatrabaho naman po at may insurance ang nanay at tatay, covered naman po sila. Yung pong mga basic. By the way, ako po ay may mga implant sa akin pong bibig. Pero ang implant po ay pinakang huling-huling gagawin sa iyo. Kaya ang ano po natin is yung ma-restore yung ngipin and dapat nandun pa rin yung kabuuan ng ngipin
manggawang kaagad ng solusyon. Kaya magsisay hello po ako kay LV dahil si Jan po ay aking pinapabunutan, and hindi ko na po nasubaybayan kung nagpabunutan na kaya po si Jan, kasi po kung natapos na yung kanyang antibiotic, kailangan po niyang bumalik sa dentista para po mabunot na yun, para hindi na po maulit yung kanyang problema. Say hello LB Vlogs family. Sana maging maayos na si Jan, kahit yun lang muna. Okay? And hello sa kay Bornok. Is that Bornok? Sa ka-business sa family. The official kagwang, si Bornok. Bornok, unahin mo rin yung iyong ngipin, kasi sa pagkakakita ko dun sa ngipin mo, kahit sa iyong vlog lang, is mayroon pang panahon, mayroon pang pag-asa na ma-restore yung ngipin mo. Sa unahan especially, and sa kabuuan. Especially yung mga anak mo, Bornok, ayusin. Yeah, I know na may mga problema dun sa iyong bunso, pero after that, bigyan mo ng time yung sarili mo. Dahil ikaw ay tatay ng mga anak mo. Yes, napunta na tayo kay Bornok kasi medyo hindi mo yata nabigyan ng pansin. I believe na nasabi ko rin yung kay Mama Ka Business, pero syempre sa busy na nila, hindi na kayong maisa-isa. Okay? And dahil po ako ay nasa community ng Ka-Business Family and Papa Dins TV, ako po ay kasama na ninyo, mga ka-blissful. Tayo po ay kasama na nila. Ang tawag ko nga lang po sa inyo ay ka-blissful, and sa kanila naman po ay ka-business at saka ka-Papa Dins TV. Okay? Oh, yes! Kumbaga yung community po. So, bakit po ang natalakay ko is mga pag-uusap tungkol po sa dentista. Siguro po kasi malamig po dito, mga ka-blissful, at ngayon po ay nagsasakitan ang kanilang mga ngipin, di ba? Sabi nga po yung pong dentista na itinuring akong anak, at ako po kanyang pinag-aral bilang dental assistant way back 2003. At ako po ay nagtrabaho sa kanya ng 8 years. Sabi po niya, nung ako'y nasa Pilipinas na, sabi niya, oh my God, I have replacement of my knee. Ngayon ko lang naintindihan na ako pala ay may knee. Yung kanyang, naintindihan daw po niya na siya ay may tuhod. Sabi ko, why? I said like that. And they said that, kasi, maiintindihan mo pala daw ang iyong, kung ikaw ay kunyari, kung ikaw ay may paa or ikaw, yung tuhod mo, maiintindihan mo siya importante pag siya ay sumasakit na. Mapapansin mo na siya. And tama di po ba? Mapapansin mo na ikaw pala ay masakit ang ngipin kasi sumasakit siya. Humihingi na siya ng, hello, intindihin mo na ako. Di ba? Intindihin mo na ako kasi napabayaan mo na ako. Yes. So, bilang ako po ay nagiging dahil nanonood ako ng mga vlog ninyo, nakikita ko na po yung ang tendency po pala pag kunyari, di ba? Pag po ako'y kausap ninyo, ang tinitingnan ko po at ako po'y doon nakatingin sa inyong ngipin. Mga blissful, sinusuri ko. May mga ngipin ba yang kulang? Yan bang inyong mga ngipin ay may mga dapat, napakaano ko po dun sa ganun. Hala, dapat ko bang sabihin yun na, yung pag po ako may kausap ay, straightforward po ako, sinasabi ko po kagad. And I don't know if it is right or wrong, pero for me po, that is right. Kasi kung hindi ko po sasabihin, kunyari, hindi ko sinabi, tapos never na kaming nagkita.
Dito nga po kahit magkakalapit kami, hindi kami magkita-kita. Kasi sila po ay napaka-busy. Lahat po ay busy, di po ba? Kahit siguro dyan sa Pilipinas, yes, napakasimple. Di po ba? Simple. Ang dami. Hindi ko po alam kung saan ko tutuldukan yung aking kinukwento. Kung saan na naman po tayo napunta. Well, that's me. Congratulations po sa ating lahat, mga ka-blissful. Lumagpas na po tayo sa 30,000 ang views. And I believe na 30,800 something po kanina nung i-check ko. And may email po sa akin si YouTube na mayroon po siyang pinagagawa sa akin. And I'm so glad po kasi nandito po yung saya ko. Dahil kayo po nakikita ko. Kayo po ay nakakausap ko. And napakalaki po ng inyong ambag sa aking buhay araw-araw. 10 na aking mga anak. Para po kayo'y 50-50. 50-50 sa aking buhay. By the way, nandun po yung ating, yung pong ginawa kong dream board. And gusto ko po uling gumawa ng dream board for the 2025, mga ka-blissful. Gawa po tayo. Annabelle, Precious, yung pong, sabi ko naman sa inyo, mag-ano po kayo mag-comment po kayo para po kayo matandaan ko. Pero, wag po kayo mag-alala. Yung pong lahat ng nag-comment sa akin noong unang-una pa, 4 months ago, tayo po'y magkakaroon ng time. Kayo po ulit ay isa-shoutout ko. Okay, mga ka-blissful. Sa akin po, mga kapatid, yan po mga, hindi ko po alam, hindi ko po kayang bilangin yung mga nanonood sa aking mga kababayan ko, yung po aking mga classmate ng college, yung po aking mga kaibigan dito sa Vancouver. Hindi ko po na isa-isa silang can you watch and subscribe my I'm begging po na kanila pong makita yung pong aking ginagawa sa araw-araw para naman po maging inspirasyon ng mga gusto pang maging inspirado. Di ba? Naging ano po ako nag-stop po ako bigla. Normal naman din po siguro yun kasi ang aking pong mithiin, ang aking pong gusto ay, syempre, makatulong sa aking sarili, makatulong sa aking mga anak, sa aking pong pamilya, and sa inyo, mga ka-blissful. Hindi po natin nililimitahan ang ating pong kakayahan, mga ka-blissful. Yes. And sino ba naman ako para humindi sa ibinibigay sa akin ng lumikha sa akin na ito ang gawin ko. And I'm always praying for His guidance in my life daily. Okay, wala akong water. Ako inauubo. Marte. Kang Marte. Para po akong may kausap eh. Kang Marte, di ba? Yeah, ano pa? Ang Christmas nga naman. Gusto ko pong gumawa pa rin ng mga Meron po akong aatenan ngayong Christmas na small gathering po ng mga kaibigan ko sa city. And sana po ay walang yelo. Sana po ay pwede akong pumunta doon at makasama po sila doon sa special na araw na yun. And kung hindi naman po ay dito lang po ako. Dito lang po tayo. Dito lang po tayo sa bahay. Manahimik, di ba? Ang dami kong gustong gawin. Nakaka-blissful. Humaba na ang buhok ko. Tingnan nyo. At nagkulay po ako kanina pa. Kaya pala, hindi ako nakagawa ng vlog kanina. Gusto ko pa pong mag-shovel or
pagpatuloy yung sa shovel ng yelo, doon po sa kabilang lugar ng bahay, malapit po sa jacuzzi. Pero possible po tomorrow. Pero kanina po nakita ko sa labas, nagme-melt po yung yelo. Siguro hindi po siya lalamig. I mean is, hindi na po siya nagyelo kahapon eh. So kumbaga, ang nadun po sa weather is 2 days na magyayelo pero kahapon po hindi na. So siguro magpapasko kaming walang yelo. And yay, makakapunta kami sa city. Makakapag-drive. Kasi mahirap pong mag-drive pagkagabi mga ka-blissful. Especially po yung kala ninyo wala ng yelo pero siya ay anong tawag doon? Icy po siya na nakakadulas po kahit po sa sasakyan. So, yun po yung nakakatakot na collision. Parang accident. Tagalogin na nga, aksidente. Kasi po magkakaiba dito ang ang insurance. Meron pa po pala akong isa pang ikukwento at baka po makalimutan ko. Ito pa rin pong para po kasing tinuring na niya akong ate, tita, ganun. So yun po yung may po siya sa akin, sabi niya, tita, pwede niyo po ba akong i-drive papuntang Suri? It's like 7 to 8 hours. And then, sabi ko, tayo doon. Sabi ko, ganun. Sa Monday po, kasi kukunin ko po yung sasakyan, bumili po ako. Sabi ko, ha? Saan ka bumili? Sabi niya, ano po yun, utang? Sabi ko, sandali, isan ko. Para po ako natakot sa kanya kasi nakipag-usap po siya I'm praying na totoo po o tama po yung kanyang mga taong nakausap kasi pagka po bago tayo dito, nakakatakot po makipag-usap sa hindi po natin kakilala ng matagal. So, ayun din po, tumawag po ako. Sabi ko, sandali, bukas ipag-i-inquire kita para dito na lang tayo sa malapit sa iyo na kung paano ka kukuha ng hulugan na use na sasakyan. So, ayun po, nagtumawag po ako at pwede naman po pala siyang bumili dito sa malapit. Yung ibig ko pong sabihin is tamang tao yung kanyang kausap kasi ayun nga po yung masama sa akin pagka po kayo ay humingi ng tulong sa akin, gusto ko pong solusyonan agad mga ka-blissful. And hindi po ako nagmamarunong pero syempre napakatagal ko na po dito sa Canada and lahat po ng mga experience ng iba, ay pwede po namin tingnan ng positibo, di po ba? Hindi mo tutulungan yung tao kasi wala kang time. Totoo naman pong lahat ay busy dito na sa kanya-kanyang buhay, di po ba? Pero pagka ang isang tao nagtanong sa akin, grabe hindi ko po hinihindian. Kagabi po siya tumawag sa akin kasi nasa trabaho po. Hindi po tumawag, nag-chat po siya. I believe na 11 o'clock po ng gabi. Is that 11? So nakita ko po, so siya po kasi ay panggabi. Graveyard po siya. So, sana naman ay maging maayos ang ayaw ko pong siya ay maloko, di po ba? Kasi kung siya po ay bibili sa city ng sasakyan, dadalhin po niya dito sa countryside. Dito po ay malamig. Yung pong sa city kasi, pagka po may talagang malamig ang iyong lugar, kailangan pong kumbaga ipa-plug in mo siya sa gabi para kinabukasan magamit mo kasi kung hindi po siya magagamit ang sasakyan. Pag sobrang lamig po ay dito po ay lumalamig ng sobra. Doon po sa city nabibilihan po niya. Wala pong ganun. Hindi po hindi na nanghihinayang po ako kasi pagka naloko siya, kung hindi ko naman po siya i-guide,
na talagang nagiging responsable ka pagka tumutulong ka, di po ba? Parang sabi ko nga po, ano bang tawag dito? Parang nakaka-proud kasi ako po ay hinihinga ng proud to myself. Di po ba? Sino namang magmamalaki para sa akin? Hindi ako. Sino ba? Wala naman, di po ba? Na they trusted me na nakaka-touch lang po kasi alam nila na may kapasidad akong tulungan sila. And thank you sa mga nag-aano ng aking help. Di po ba? Kasi kalimitan, wala kang matakbuhan, wala kang mahingan ng advice, di po ba? Kasi nga po, napaka-busy ng mga tao. Parang pagka dito po may trabaho, kapag dating mo sa bahay, halos ayaw mo nang kumain. Gusto mo na lang matulog sa pagod. Especially pagka ganito pong malamig. Hindi po kinakaya ng katawan natin yung lamig. Yeah. Especially dapat ay maayos po ang inyong boots kung kayo walang sasakyan, kayo po ay mag-boots at kayo po ay mag-medyas ng tama. Mayroon din pong sinusuot na pants para po maiayos yung hindi lamigin ang legs ba. So kasi kung hindi, magkakasakit ka. Proper po dapat yung suot. Kasi kung hindi, maninigas ang paa mo. Yung mga ganun. And yun, especially po yung pong mga tao dito ngayon pong season na to. Ang dami pong malulungkot. Kasi wala silang pamilya. Napaisip po ako. Para po kasi ako na-use na dun sa kalungkutan. Mga blissful. Bakit ko naman kailangang malungkot, di ba? Kasi pag ako'y nalungkot, ako rin ang talo, di ba? Talo! Ayoko matalo, di ba? Pwede lang magpahinga, pero tuloy-tuloy, mga ka-blissful. Di ba? So, sa mga nagse-celebrate po ng Pasko, magandang Pasko po. Merry Christmas in English and prosperous New Year. Yes. Nawa po yung ating buhay ay maging abundant. Nawa po yung lagi tayong masigla at may pag-asa araw-araw. Yeah. Laging ang tingnan ay ang positibo. Hindi ba? Positive thinking. So, hindi po madali. Hindi po madali 'yon, mga ka-blissful. Mahirap din po. Kaya nga po, di ba? Tamang desisyon, tamang tao ang dapat nating kasama araw-araw. Ang dapat nating kausap araw-araw. Okay. Maraming salamat po uli, mga ka-blissful. Salamat po ng marami and gusto kong magbalot ng konting regalo. Ito po sa aatinan ko ngayong Wednesday. Wednesday na po ang Pasko. And yes, nawa po'y walang yelo at nang kami po ay makarating sa city. And see you again, mga ka-blissful, sa akin po mga anak. Merry Christmas, anak. Lara, Nicholas, and Jacob. Ingat kayo palagi. And see you soon, mga anak. I love you. Bye, everyone. Mahal ko po kayo, mga ka-blissful. Ingatan po ninyo ang inyong sarili at ang inyong buong pamilya. Bye for today. Bye-bye.